Welcome to the Little House Podcast. Hey yo, welcome to the Needle House Podcast. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako ito, okay naman. And by the way, if you're watching this from our YouTube channel, you can go ahead and follow me on Spotify. Search nyo lang the Needle House Tattoo Podcast. And if you're watching or listening from Spotify, you can visit our YouTube channel, Marcus the Second, and subscribe na rin kayo doon, no? Marami tayong mga videos doon na matatagal na. Of course, it's still about tattoo. So, if you want more content, pwede kayo magpunta ron, no? Kasi bago pa lang tong podcast natin and ilan pa lang yung videos natin dito. Yon. Oo nga pala, no? Nasa description din yung mga iba pa nating social media accounts. And kung gusto nyo lang naman, no? You can check it out. Iyon! So, ano nga bang pag-uusapan natin today? Well, eto, pag-usapan natin, no? Kasi ito, medyo hindi ito na itatanong masyado, no? But this is very important, no? If you want to get a tattoo or you're trying to have a good tattoo, or you're building up your tattoo sleeve, your back piece, or whatever, paano nga ba pumili ng tamang tattoo artist? Yan. So, we have quite a lot of alam mo yun, kailangang i-consider when choosing a tattoo artist, no? Hindi ko na hindi na ako gumawa ng top 10 or whatever, no? But kung ano yung mga pinaka-importante, no? At kung meron akong makaligtaan or hindi mabanggit, you can always comment down below para pwede nating isama sa mga susunod nating videos. Yan. So, ayun na nga. So, ano nga bang dapat kong i-consider kapag magpapatattoo ako, no? Paano nga ba ako pipili ng tattoo artist? Sobrang dami ng tattoo artist ngayon, no? Pipili ba ako ng sikat? Pipili ba ako ng madalas kong napapanood sa mga social media? Yun, magpapatattoo ba ako sa kaibigan ko? Sa kakilala ko? 'Di ba? So, ang dami nating dapat i-consider. Pero ako, kasi syempre ako, meron akong mga tropa, yan, mga kaibigan, na nagtatanong, no? Yung iba kasi, no? Especially, ako kasi, no? If you guys don't know, I'm ATL sa isang call center company, no? At yung ibang mga tao doon, syempre hindi naman alam na tattoo artist ako, and they are asking me, no? Saan ako nagpatato? Kanino ako nagpatato? Saan ba pwedeng magpatato? No? Yan. So, ako kasi hindi ko laging sinasabi na isa akong tattoo artist, no? Yan. Kasi, I don't know. It's, hindi kasi ako ganun yung klase ng tao, no? Na, I tell everyone about myself. Although, gumagawa tayo ng mga videos na ganito, but on a personal level, hindi ako ganun. Ayan, so, ayun, so pag may nagtanong sa akin, halimbawa, tinanong nyo ako, kasabwat, saan ba ako dapat magtato? Kanino ba ako dapat magpatato? So, ang sinasabi ko kasi dyan is, number 1, you have to know your priority. No? Priority mo ba is yung sobrang gandang tattoo, yung the art itself, or you're also thinking about your budget? So yun. So if your priority is whatever it costs, I'll get that tattoo done. Yun. Pero if ang iniisip mo naman
I want to get a good tattoo, but hindi ko pwedeng ubusin lahat ng budget ko. Yun. So, ganun, dalawang klase ng client or ng tao na gusto magpa-tattoo. Yun, para sa akin yun. These are all my opinion, mga kasabwat, no? So, kung hindi mo naman tinitingnan yung budget, no? And you just wanna have a great tattoo, well, what I suggest is hindi naman sa pipiliin mo yung pinakamahal na tattoo artist tas doon ka magpapatattoo. Pero kapag ganun kasi, tignan mo muna or alamin mo anong klase ba ng design yung gusto mo. Do you have a design on mind? Yan. Is it a traditional tattoo, a realism tattoo? Diba? Is it a fine lines tattoo? Is it colored? Is it black and gray? So kailangan alamin mo muna, alam mo kung ano yung ipapagawa mo. Yun. Ito this is without considering the budget, no? So kapag halimbawa ang gusto mo ay portrait ng nanay mo. Yan. So, if you want to get a portrait, first off, search for a tattoo artist who does portrait, no? Na parang yun yung pinaka forte niya. So, kapag nakita mo na yung mga tattoo artist na puro portrait yung ginagawa, pili ka na doon, no? Sino ba dito yung pinakamagaling gumawa ng portrait? Ang gusto ko colored eh. Sino bang pinakamagaling gumawa ng colored? Ngayon, kapag nakita mo na yung gusto mo, kausapin mo muna. Huwag ka muna magpa-schedule. Consult ka muna doon sa tattoo artist, no? Kasi una sa lahat, kailangan makausap mo si tattoo artist before you decide. Kasi what if si tattoo artist ay sabi sa'yo, sorry, I only do colored portrait. Ang gusto mo pala black and gray. Or halimbawa naman, gusto mo pala is colored portrait. Tapos hindi ka pala ganun kaputi. So, ang mangyayari kung maputi yung ipapatattoo mo, most likely hindi magiging maputi yan sa balat mo. So, makinig ka kay tattoo artist. Kung halimbawa, sinabi ni tattoo artist, nako, pag ganyan kasi hindi uubra sa skin tone mo, mas maganda pa rin black and gray para mas maganda yung kalabasan or yung maging end result, no? Tapos sasabihin ni tattoo artist, kaso hindi ako gumagawa ng black and gray. So, any recommendations? Yan. So, ganun. Makakapili ka ng mas tama na tattoo artist. So, kapag kasi nakapili ka na ng gusto mong tattoo artist, kausapin mo din muna sila, no? Huwag ka magpa-schedule agad kasi baka mamaya hindi ko naman sinasabi or hindi ko naman nilalahat. Pero baka mamaya si tattoo artist umoo, tapos pagdating mo doon biglang tatoan ka na niya ng colored tas hindi naman maganda. Hindi ko nilalahat pero meron kasing mga ganun, no, na basta tatatoan kita, gusto mo yan eh, 'di ba? Kita yan eh. So I don't care if after a year, after 2 years hindi na maganda yung tattoo. Again, hindi ko nilalahat. Yan, so ano pa? If and also if you're considering your budget, no? Budget wise, syempre, ganun pa rin naman yung gagawin mo. But then kailangan diba, maging ano rin tayo, parang we need to consider din na ito lang kasi yung budget ko. And ito lang yung kayang tattoo artist ko. Syempre, yung expectations natin, yung expectations mo as a customer, as a client, wag naman sobrang taas. Kasi kung yun lang talaga yung budget mo, di ba? Sabi nga namin, mga tattoo artist, no, wag kang barat sa sarili mong balat.
Uh, so if talagang gusto mo nung quality talaga, mag-iipon ka talaga, 'di ba? Pero yun nga, pero if hindi talaga maiwasan, gusto mo talagang ipatattoo, then kailangan maging considerate ka dun sa tattoo artist na makukuha mo, kasi syempre um, nagbabudget ka lang din, 'di ba? So yun, pero in a sense, ganun pa din naman yung gagawin mo. Maghahanap ka ng tattoo artist na magaling dun sa gusto mong design, and then kailangan makausap mo din si tattoo artist, 'di ba? Para malaman mo rin kung magkano. Para malaman mo rin, kasi syempre mahirap naman yung magpapaschedule ka. Pagdating doon sa schedule, doon ka pala magtatanong kung magkano. Syempre hindi ganoon, 'di ba? Kasi yung ibang tattoo artist nga hihingi pa ng down payment sa'yo. Magugulat ka, yung down payment na hihingin sa'yo, yun na pala yung budget mo. So yun. Okay. So ano pa bang kailangan mong gawin ano pa bang mga bagay na kailangan mong i-consider when looking for a tattoo artist? Kailangan mo rin humanap ng or kailangan mo rin isipin kung yung gusto mong design is preparing for a sleeve, preparing for a back piece, or talagang gusto mo lang yun, maliit lang, 'di ba? Kasi there are tattoo artists na hindi nag-specialized sa full sleeve, sa back piece. Gusto nila mga maliliit na piyesa lang, 'di ba? Gusto nila mga minimalist lang. So they don't parang talagang focus on doing large pieces. So kung malaki yung ipapagawa mo or you're preparing for a full sleeve, pili ka din ng tattoo artist na gumagawa ng full sleeves ng malalaking pyesa. Kasi ako aminado ako as a tattoo artist, hindi talaga ako para sa mga sobrang malalaking pyesa, but I do it, no? Kinakausap ko si customer, do you have plans on making this a sleeve, or do you have plans on doing this as a back piece, or having a back piece, 'di ba? Pero ako personally, no, as an artist, ang gusto ko lang talaga hindi masyadong malalaking design, hindi dahil sa hindi kaya, no, or whatever reason. Gusto ko lang talaga ganun lang siguro yung style ng art ko nung mga ginagawa kong tattoos. Mga saktuhang piyesa lang, hindi sobrang laki, hindi sobrang liit, no? Hindi rin naman ako magaling sa mga fine lines na tattoo, no? Although I do it, but hindi yun yung talagang parang forte ko. Yan. So yun. Kasi kapag pumili ka ng tattoo artist na katulad ko, ganun nga yung mga ginagawa ko, or hindi talaga ako magaling sa mga full sleeves, yan. So hindi natin malalagyan ng magandang abang or mahirapan. Parang hindi naman mahirapan, pero hindi mo makukuha yung full potential ni tattoo artist kung hindi niya forte yung ipapagawa mo sa kanya. So you also have to consider that, no? Kasi may mga tattoo artist talaga, no, na as in sobrang galing gumawa ng full sleeve, 'di ba? Parang bawat piyesa na ginagawa nila pang full sleeve talaga. Yan. Meron namang tattoo artist na yung mga piyesa talaga na ginagawa is talagang pang mga minimalist lang, or pang fine lines lang. Kasi ako ito para sa akin yung mga gumagawa, kasi nauso kasi ngayon yung mga fine lines na mga small piece, yan. Kapag sa ganun ka nagpagawa ng full sleeve, no, hindi ko nilalahat, again, hindi lahat kayang gumawa ng full sleeve na ganun. Kasi iba gumawa ng full sleeve. Halimbawa na lang, sa koi fish, no? Sa koi fish kasi, kung gagawa ng koi fish tapos hindi ganun kalaki, tapos balak mo palang i-full sleeve, ang pangit niya tignan sa full sleeve kung maliit yung koi fish. Nagmumukhang gurame, ganun. Hindi siya nagmumukhang talagang koi fish. Kasi pag full sleeve, kailangan malalaki yung mga ipapagawa mo para hindi siya pangit tignan, hindi siya
magulo tignan. Kasi ang full sleeve kapag masyadong maraming maliliit na piyesa, ang gulo tignan eh. Di ba? Maganda talaga sa full sleeve yung malalaki yung piyesa. Yan, so isa rin yun sa mga kailangan mong i-consider when looking for a tattoo artist. Yan, ano pa? Syempre yung lugar, 'di ba? Kaya mo bang puntahan yung lugar? Baka masyadong malayo sa'yo. But if you're willing to alam mo yun, para magpunta doon sa mga malalayong lugar, no, para lang makapagpatattoo sa tattoo artist na gusto mo, that's fine. But if not, 'di ba? Syempre, especially when you're considering your budget, 'di ba? Budget wise, tapos babiyahe ka pa. Yan. So, ano ba? Syempre, pag pumipili ka ng tattoo artist, ako personally, no. Ako kasi pag gusto kong magpatattoo, ayoko magpatattoo sa kahit sobrang galing niya. Kung ako lang as a client, I'm putting myself sa sapatos ng mga clients. Kino-consider ko rin kasi yung ugali ni tattoo artist, no? Ewan ko, siguro ako lang to. Pero ako, I do consider yung ugali ni tattoo artist. Kasi ayoko naman na kapag may nagtanong, sino nagtattoo niyan? Sabihin ko, si ganito. Ay, si ganito. Yabang yun eh. Sama ugali nun eh. Ewan ko. Ako lang siguro. Yun. What else? Ano pa ba yung dapat nating or dapat yung i-consider when looking for a tattoo artist? Yan. Eto, tanongin natin si Labi Dudes. Labi Dudes, ikaw, kung magpapatattoo ka, ano yung hinahanap mo sa isang tattoo artist? Siyempre, matagal na siya sa industry. Okay. Yun, sabi ni Labi Dudes, ewan ko kung narinig nyo, no? Kapag magpapatattoo daw siya, isa sa mga tinitignan niya is kung gaano nakatagal yung tattoo artist sa industriya. Well, good point, 'di ba? Kaya maganda talaga nagtatanong tayo. So, if you guys have an idea, comment kayo sa baba. Isa rin 'yun. Pwede 'yun. Kasi syempre, ayan, lumabas na si Labi Dudes. Syempre, if meron kasing mga tattoo artist na hindi magsasabi if gaano na sila katagal sa industry, no? And of course, syempre, pag baguhan, well, hindi ko naman nila lahat. May mga baguhan na talaga namang prodigy. Bago pa lang, sobrang gagaling na, no? Pero isa rin yan sa titignan mo, experience ni tattoo artist. So, good job kay Labi Dudes, no? Ang ganda nung naisip niya na yun. Yan. Ano pa? Eto. Eto, para sa akin, isa sa mga hinahanap ko din sa tattoo artist is or kino-consider ko si tattoo artist is yung tattoo shop. Yan. Bakit tattoo shop? Dapat ano lang, yung mga doon ka lang titingin sa gawa nila or whatever. Syempre kasi ano yan eh, technically or paano ba? Technically, it's a procedure. And kapag yung tattoo shop ni tattoo artist is nakita mo madumi, or makalat, 'di ba? Syempre, isipin mo rin 'yan. Nako, baka naman matetano ako dito. May infection yung tattoo ko, 'di ba? I'm just being real, no? And we're just being practical dito kasi totoo naman, paano kung madumi pala, 'di ba? May infection pa yung tattoo mo, magkasakit ka pa. Isa pa sa dapat yung i-consider at dapat yung itanong kay tattoo artist ay hindi yung lisensya, mga kasabwat, no? Kasi wala naman talagang lisensya technically. 'Di ba? Saan ka kukuha ng lisensya niyan? Anong sangay ng gobyerno ang magbibigay sa iyo ng lisensya? Sasabihin nila DOH, blah blah blah. It's a DOH seminar, no? Pero hindi siya lisensya. So, stop saying na you have a license. Ipapakita ka pang ID. Diba? I'm not throwing shades to anyone, but
wag kasi ganun, di ba? Para nating inaapakan yung ibang mga tattoo artist natin na walang sariling grupo, or they just decided na hindi ko kailangan ng grupo. Magaling ako. Mag-aaral ako paano magtattoo ng maayos, magtattoo ng malinis, at wala akong balak sumali sa grupo. 'Di ba? Paano naman sila na magagaling din, malinis din gumawa? 'Di ba? May seminar din sa DOH, pero wala silang grupo, so wala silang ID. So yun, don't present IDs na galing sa mga grupo just to say you have a license. Walang lisensya, no? To everyone listening, watching, wala pong lisensya ang pagtatattoo. Hindi yan katulad ng driver na kailangan ng lisensya. Hindi yan katulad ng dentista, ng doktor. 'Di ba? Walang ganun. So don't look for it. Well, ask for DOH seminar certificate, yan, para at least, 'di ba, alam nyo na si tattoo artist ay may basic knowledge sa mga pathogens, sa mga sakit-sakit na yan na pwedeng makuha kapag nagtatattoo. Yun. So yun, at least yun meron. Pero license, hindi nyo na kailangan maghanap niyan. Okay, yun. Ano pa? Ayun nga, yung sa tattoo shop, no? Nothing against those tattoo artists na purely doing home service. Yan, okay lang din naman yun as long as maayos yung gamit, malinis, 'di ba? And maayos mag-prepare kapag magtatattoo, maayos mag-setup. So yun, isa yan sa mga dapat yung tignan. Pero ayun, ako para sa akin isa pang reason bakit I'm looking for a tattoo shop, or I'm looking for a tattoo artist na may maayos na tattoo shop is, of course, masasaktan ako eh. Doon na ako sa komportable ako. 'Di ba? Kung tayo sa presko, sa malamig na tattoo shop, although ako yung tattoo shop ko dati, aminado ako, walang aircon yun. Kasi syempre, nung may tattoo shop ako, hindi pa naman ganun kalaki yung kinikita ko nun. Yan. Pero meron akong tattoo shop, nagkaroon ako ng tattoo shop noon na may aircon, pero ang hirap kasi ang bigat sa kuryente kapag ganun, no? Pero that's my preference, no? Hindi ko sinasabi na ganun dapat may aircon yung tattoo shop, pero ako kapag magpapatattoo ako, isa yun sa titignan ko. Kasi syempre, sakit-sakit na nga, hindi ka pa komportable, irritable ka pa. 'Di ba? Pero well, that's fine. Hindi naman siya kailangan. It's just that yun yung preference ko. Yan. So yun. Kayo din mga kasabwat, no? If you have any preference or anything na you look for a tattoo artist, comment kayo sa baba kung meron akong mga hindi nasabi. Yan. Ito pa pala isa, no? Naalala ko lang bigla. Naisip ko lang bigla. Merong mga tattoo artist na talagang gusto nila kino-content bawat tattoo. Yun. So if you're a very private person or bawal malaman sa inyo na meron kang tattoo, kailangan mo rin malaman na kung i-content ka ba ni tattoo artist o hindi. Kasi syempre, para sa'yo din yun. Kung ayaw mo talagang maging content ni tattoo artist. Yun. So yun yung mga ilan sa mga tinitignan ko, sa mga kino-consider ko kapag gusto ko magpa-tattoo. Yan. Siguro meron pang mga bagay na dapat i-consider, pero ako kasi sa sarili ko, no, kung ako yung magiging customer, yun yung mga gusto kong hanapin. At as a tattoo artist naman, yun yung mga dapat nyong hanapin. Okay? Pero syempre may kanya-kanya tayong preference. Meron kasi mga clients na gusto since babae ako at magpapatattoo ako sa medyo maselang parte ng katawan, gusto ko babae din yung magtatattoo sa akin. Well, that's your preference, no? Pero hindi siya hindi siya yung mga sobrang importante na hanapin mo sa isang tattoo artist or hanapin mo i-consider para pumili ng tattoo artist. Pero
syempre, depende rin sa'yo yan. Yun. Yan, isa pang pwede mong gawin is, when you're looking for a tattoo artist, check nyo yung mga gawa nila, mga social media nila, and go to the parang pinakaluma nilang gawa. Not to judge them nung nagsisimula pa lang sila, pero tignan nyo yung mga pinakaluma nilang gawa. Dahan-dahanin nyo hanggang do sa pinakabago. If you really have time to do it, no, para makita nyo rin na ay dahan-dahan pala tong nag-progress. 'Di ba? Kasi although tama naman yung sinasabi ni Labby Dudes, no, na kung gaano na ba katagal si tattoo artist sa industriya, pero again, sabi ko nga, meron tayong mga prodigy na simula pa lang magaling na, or talagang sobrang tagal na sa industry pero baldog pa rin, 'di ba? Yun, so pwede nyo gawin yun. Check nyo yung mga portfolio nila. If they have page sa Facebook, check nyo yung recommendations, yung kung 5-star ba sila, 4-star, 3-star, yan. Check nyo yung mga comments. Yan, so marami ding ways para i-check yung mga tattoo artist. Kasi ang pinupunto ko dito yung mga ibang tattoo artist na nagpo-post ng mga googled photos ng mga tattoo without any caption or just captioning na patattoo na kayo sa akin, blah 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 blah. Na sometimes may mga mabubudol kasi yan na mga customer. Akala nila gawa yun ng tattoo artist na yun. Hindi pala. So try to look for tattoos na mukha talagang gawa ni tattoo artist, no? At mukhang gawa doon sa shop niya or whatever, or check nyo rin yung mga iba niyang gawa, ihalin tulad nyo. Kasi hindi lahat ng pinopost ng tattoo artist is gawa nila. Hindi ko naman nila lahat, no? Pero kasi ako, aminado ako, hindi ako magpapa-ipokrito dito. Pero nung bago ako, since wala pa ako masyadong portfolio, gawain ko din yun. Pero ako, nilalagay ko lang sample photos para makapili si customer kung may gusto siya. And then, kapag nakabingwi tayo ng customer, may napili siya doon sa mga pinost natin, tsaka ako sasabihin na googled photo yan, or tsaka ako sasabihin na pwede ba natin baguhin to? Kasi googled photo kasi yan eh. Ayoko naman sanang maging gaya-gaya tayo sa Google. Pero kung yun talaga yung gusto ni customer, wala tayong magagawa. Pero as much as possible, ganun yung ginagawa ko. Yan. What else? Eto, last na siguro. Kung hindi naman portrait yung ipapagawa nyo, no? Try to look for a tattoo artist na nagko-customize ng mga designs, nagpo-post ng mga drawings nila or ng mga digital art na ginagawa nila. Kasi doon yung mapapatunayan na talagang artist yung magtatattoo sa inyo. Kasi if not, if lahat ng pinopost niya or lahat ng ginagawa niya ay googled photo or galing sa Google, I don't think artist yung mga yun. So, yun lang yung para sa akin. Mas maganda talaga yung mga tattoo artist na hahanapin nyo is nagko-customize ng design. Especially kung customized design din yung ipapagawa nyo, no? Kasi I'm not throwing shade dun sa mga tattoo artist na sasabihin, binago ko, iniba ko to, ganyan. Pero googled photos pa rin. Tapos, pinutol-putol lang, pinagsama-sama. Although, yes, technically, gawa nyo yun. Kasi, hindi na siya, as in, wala na siyang kaparehas. Pero, again, that's googled photo. If the artist can draw, no, from scratch, well, much better para sa akin. Well, that's, yun, para sa akin. That's my 2 cents, no. Pero, kung hindi talaga kaya, kasi syempre, no, mga kasabot, para sa akin, kung magpapatattoo ka lang din doon na sa totoong artist, no, yun lang yung para sa akin. Pero again, wala naman akong masamang tinapay para sa mga tattoo artist na gumagawa nun. Ginagawa ko din naman siya
If yun talaga yung gusto ni customer, kasi syempre susundin natin yung gusto ni customer. But ako, as much as possible, if I can parang make something out of scratch or out of alam mo yun, nothing, no, kung talagang magdo-drawing talaga ako based from my imagination, pwede kang kumuha ng reference photo, pero talagang ido-drawing mo siya ng talagang sarili mong imagination or sarili mong gawa. Mas maganda yon para sa akin. Kasi may mga tattoo artist na kukuha ng picture sa Google, putol-putulin, pagsama-samahin, sabihin niya, gawa ko to, design ko to, blah blah blah. Well, diba? Pangit tong ganun. Ako, I'm using reference as well, no? Naalala ko may nagpagawa sa akin. Parang mukha siya ng witch or parang kalimutan ko yung tawag niya dun eh. Basta yun, may pina-customize siya sa akin, and tinanong ko, meron ba tayong pwedeng gamitin ng mukha mo, mukha ng kahit sino? Wala daw. Pero ang ginawa ko, nag-drawing na lang ako ng sarili ko. Tapos gumamit na lang ako ng reference, no. Pumili ako ng mukha ng tao na mukhang mataray, ganyan. Ginamit ko noon, naalala ko si Yula Valdez, no. Kinuha ko yung, or ginaya ko yung mata, pero dinrawing ko lang talaga siya. Tapos yung ilong sa iba naman ang galing. Tapos yung baba kay Yula Valdez din, yung labi, yan. Ganun, parang basically dinrawing ko pa rin siya, no. Kumuha lang ako ng inspiration sa mga pictures, yan. Pero hindi siya talaga yung dinownload ko yung picture ni Yula Valdez tapos binakat ko. Hindi ganoon. Pwede siguro kung halimbawa, payag naman si customer, picturean mo na si customer. Tapos yun na lang yung gamitin mo na reference, 'di ba? Pwede 'yun. Para sa akin lang naman 'yun. Yun ay kung gusto niyo i-consider yung ganon kapag naghahanap kayo ng tattoo artist. Kasi ako medyo old school ako. Artist nga, 'di ba? Dapat marunong kang gumawa, marunong kang mag-drawing. Hindi lahat i-google mo, 'di ba? Ako kasi nung nagsisimula ako, may internet naman noon. Pero wala namang kaming internet sa bahay noon. Naalala ko nung bago pa lang akong tattoo artist. So, halos lahat kailangan kong i-drawing. Tapos, parang may mga catalog lang ako nun. Kasi nga, syempre, gusto ng customer. Naghahanap ng mga ideas. So, may mga magazine ako ng mga tattoo. So, ang pinapapili ko lang si customer ng idea. Pero yung design, talagang ako yung gagawa. Yun lang yung para sa akin. Again, kung may mga gusto ko yung idagdag, comment lang kayo sa baba para next time maidagdag natin. Okay, yun lang naman. Again, kung bago ka sa channel na to or sa podcast natin, follow ka na sa Spotify natin at pengi namang 5 stars dyan. At kung dito naman sa YouTube channel natin at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na rin. At click the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. At ganun din. Kung nakikinig ka o nanonood ka sa Spotify, subscribe ka na sa YouTube channel natin. At kung nanonood ka sa YouTube channel natin, follow mo na ako sa Spotify. Okay, yun lang naman. Peace out.